na buhay, may bagong sigaw. Purihin siya, isang bansang sumasamba. Dakila siya, ang Diyos ay buhay. Ako'y sisigaw, maghari siya, isang bansang sumasamba. Diyos na mahal, may bagong sigaw. Purihin siya, isang bansang may bagong sigaw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at tayo'y magsimula sa ating pananambahan na may papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Sige po, huwag po kayong mahiyang umawit, sumayaw para sa ating Panginoon. Ng kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y
verse to, mula sa awit, sa mga awit. Ang puso ko'y iyong sinisiyasat, ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng aking lihim, nalalaman mo, O Yahweh. Wala tayong matatago sa Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya. Gusto nating umiyak, gusto nating masaktan sa harapan ng Diyos, pwede. Gusto nating magdamdam sa harapan ng Diyos, it's okay. Dahil wala tayong maililihim sa Diyos. Every bit of our being, the Lord knows. So we can be honest to the Lord. And dahil doon, nagpapasalamat tayo that because we can be our true self in Him. Kaya sa diwang ito, sa ating pag-awit, ilatag natin lahat sa Diyos. Because He is here with us. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo'y hindi lingid.
Tinataas namin, O Diyos, ang iyong pangalan. Dahil ikaw, O Diyos, ang laging may hawak sa aming buhay sa araw-araw. Hindi ka nagkukulang at hindi ka nawawala at hindi ka bumibitaw, O Diyos. Kaya maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Mic test. Mula sa awit 139 verses 1 to 2. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malalayo, batid mo ang aking isip. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri, Come thou fount of every blessing. O bukal ng pagpapala, awit mo ay itugma. Daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan mo ng umawit ng awit dyan sa langit. Sa bundok doon itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y aking nakamtan, para mo'y ibinigay. Aasahan iyong patnubay hanggang kabilang buhay. Si Jesus ang siyang umanap sa aking naglagalag, at nang upang mailigtas ang dugo'y ibinayad. Sa dakilang kaawaan, buhay ko'y aking utang. Hakbang ko'y iyong pangunahan, at ang di na maligaw. Ang habang puso kong handog, para kapit mo, Diyos. Tatakan mo ng pagbiro, katunayan kay Jesus. Tayo po yung manalangin. Our dear Lord Jesus, we come before you with a humble hearts and a clean soul. Muli nagpupuri kami, Panginoon, ng may pasasalamat at kagalakan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa panimulang buwan ng Hunyo ng taon na ito. Pagkakataon para maibigay namin ang serbisyo sa ministry sa iyo. Magamit ang aming talento at kakayang bilang manahan pananampalataya sa iyo. Bless all the church people who work hand in hand, not only for the ministry, but also for the entire community. Bless the person who will deliver the message today as we learn the value of spirituality in our lives. Our dear church, that she may continue to grow and prosper, so that we will continue serving you, Lord, the gospel, the people, at maranasan ng bawat isa sa inyo at sa aming Panginoon kung ano nga ba ang tunay na buhay na kasama ang Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen. Mula sa awit 139 verses 13 to 18. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, inuhugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan.
Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugusin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki akong roong sa iyo'y di na lilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay Yahweh, di kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin, sasa iyo pa rin ako kung umaga na gising. Palaging sasaysayin, araw-gabi kong awitin, ang liligtas ko'y pupurihin, ngalan niya ay sasambahin. Marina po tayong umupo. Pakinggan po natin ang awit ng mga bata. Bro came back in time. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga bata, tayo'y manalangin. Aming Panginoon, nasa harapan mo ngayon ang mga batang patuloy na umaawit na may tuwa sa puso.
Hindi man nila maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang buhay, ngunit dahil sila ay natuturuan ng kanilang mga magulang sa tamang paggabay at tamang direksyon, sila ay iyong iniingatan. Tulungan mong manatili sila sa iyo, Panginoon, upang ikaw ang kanilang maging kanlungan, hindi lamang sa kanilang pag-aaral, kundi pati na rin sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang mga magulang na patuloy na nakaagapay at laging nakaantabay para sa kanila. Naway manatili silang aktibo sa ministeryo at ipagpatuloy ang kanilang nasinimulan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat, kids. Dapat pala madalas silang akapela, no? Naririnig natin yung boses nila. Ayan, salamat po. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang unang Sunday ng June, no? Panasa kalahati na tayo ng taon, mga kapatid. Kumusta naman ang 6 months ng inyong buhay? Okay naman. 6 months ng 2024. Ayan, so nakakalahati na natin ng taon at nananatiling mabuti ang Diyos sa ating buhay. Nais po nating batiin ang mga bisita po natin, no? Ngayong umagang ito. Ang ilan po sa kanila ay nakasama na natin dati, pero ngayon po ay nakakasama natin silang muli. As I mention your name po, please stand up. Brother Rogelio Bayuna. Ayan po. Si Marwin Dennis Galvez. Siya po ang tatay ni Kuya Denter. Ano po? O kamukha niya, di ba? May resemblance. Si Teresa Carpio. Ayan. Nakasama na rin po natin si nanay before, no? Mark Nathaniel Galvez. Sa taas na po. Marcela Mendoza. Sa taas na rin. Matthew Mendoza, nasa taas na rin. At si Alexis Angeline Carpio. Ayan po. Welcome po sa Emmanuel UMC. Batiin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ayan po, po i-message na sa akin. Yung mga kapatid po natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan, June 5, Ana Marie Bautista. Ante Marie, happy birthday! June 6, Gideon De Padua. Wapi pala, may susunod kayo, ne? Happy birthday po. And June 7, Teresa Liwanag. O, si Tita Beth yun. Baka hindi nyo kilala. Pero yun po yung original niyang pangalan. Ayan, sige po, batian natin sila ng happy birthday. All right. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige po, kayo po ay pumunta dito sa harapan para po kayo ay mapanalangin. Yan, happy birthday. Sige. Alright, let us pray. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa kanila. Salamat po sa pagpapalang ibinubuhos mo sa kanila, O Diyos. Nawa po, patuloy kang kumilos sa kanila
Patuloy mong paalabin ang banal mong espiritu sa kanilang puso't isipan upang ang kanilang bawat gagawin ay nakaayon sa iyong kagustuhan. At palalimin mo pa, O Diyos, ang kanilang pananampalataya sa inyo at lagi mo silang samahan. Dinggin mo, O Diyos, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga kahilingan ngayon sa kanilang kaarawan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po! Right. Ang ating pong mga activities this month ay para po lahat sa UMM. Kaya po inaanyayahan po ang lahat ng UMM na makilahok sa ating mga gawain sa buwan na ito. Sa lahat po ng mga UMM ay edad 40 pataas, na kalalakihan. Kayo po ay sa kabilang sa United Methodist Men. Huwag na po kayong maging denial, hindi na po kayo mayaf, sa UMM na po. Alapitan niyo po ang ating presidente, si Tito Rex, para po makapag-schedule na po tayo ng inyong planning. Sa darating pong June 8 ay ang UMM Galal na gaganapin po sa UMC Dau. At ang June 9 naman po ay general practice ng UMM concert ng distrito. So inaanyayahan po ang lahat na dumalo dito sa concert na ito. Gaganapin po ang concert sa June 16 dito po sa ating simbahan. 6 p.m. po ito. Tignan na lang po ito na Father's Day treat sa inyo. Ayan, So dito po yon sa ating simbahan, 6 p.m. ng June 16. Kung nais nyo pa pong sumali sa ating sa concert, kung gusto nyo pong umawit o mag-join sa concert, let me know po para po masama po sa general practice sa June 9. Dito rin po yung general practice, At kahapon po, sa June 15 naman po, June 15, lahat ng lay servants po natin ay inaanyayahan sa isang seminar sa Village UMC, sa darating na June 15. At lahat po ng hindi nakadalo noong screening sa mga nagre-renewal na lay servants at new lay servants ay gaganapin din po ang screening dito sa June 15. Kaya po, kung maaari po, dumalo po kayo dito sa June 15. Ganon din po, meron din po tayong activities sa PAMPAC Committee on the Status and Role of Women sa June 14 to 15. Ina-update pa lang po yung venue, pero inaanyayahan po ang lahat ng mga kababaihan, at least 1 to 2 delegates po per local church. May registration fee po ito, at ibibigay po ang details nito this week. Kaya kung available po kayo sa 14 to 15, kayo po inaanyayahan na sumama. Para po ito sa ating mga kababaihan at sa mga kabataang babae. At mga young adult na babae. Ayan po. At kahapon, nagkaroon po ng VCS Teachers Training. Kahapon po yon. Kaya naman po sa week ng June 17 ay magkakaroon po ng echo sa ating mga magtuturo ng Vacation Church School dahil magsisimula na po ang ating Vacation Church School sa June 24 to 29. Dito po yun sa church at sa San Francisco. Dalawa po yung ating venue. Simultaneous po ito. At kahapon po, kagaya po ng sinabi ko, ay nagkaroon po ng training. At dahil po may mga kinailangan pong habulin na activities po, yung aming mga kasama, hindi na po sila nakapag-closing worship at di sila na-awardan at hindi sila na-consecrate. Kaya naman kahit po medyo humahaba po yung ating announcement, nais po nating tawagan ang lahat ng dumalo kahapon para po dito kayong i-award ng certificate at ng inyong consecration for the VCS. Tinatawagan po Gemetria Guainet M. Mungkal. Yan. Jurish Victoria D. Liwanag. Ay, hindi ko pala binasa. Ulitin ko po, basahin ko po. Vacation Church School Children's Ministry of North Pampanga District United Methodist Church,
Certificate of Participation is presented to Rowena V. Dimal, Gemetria Guainet Mungkal, and Jurish Victoria D. Liwanag for having completed the Vacation Church School Teachers Training with the theme Bearers of Hope, held on June 1, 2024, given this first day of June 2024 at the Risen Lord United Methodist Church, Main Park, Madapdap Resettlement, Mabalacat, Pampanga. Signed, Jeneline Arman Lulu, Children Ministry Chairperson, BCED Chairperson, Reverend Amor David, and District Superintendent, Reverend Ricky L. De La Rosa. Sa mga tinawag ko po, dito po sa harapan, ganun din po kay Luis Carmela G. Eroles, Roschito Gilier M. Mungkal, and Carlo Chito Genesis M. Mungkal. Palakpakan po natin sila. Salamat po. Inaanyayahan po lahat ng ating mga young people at ang mga Maya for WSCS na nais tumulong sa kahit anong paraan po sa ating VCS para po mas marami tayong mga kids na maaabot this VCS. At ganun din sa mga kids natin dito sa church, I hope po na dadalhin nyo pa rin sila dito sa simbahan para po sila ay makilahok sa VCS. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pananalangin. O aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay ngayong nakaraang linggo. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan at ganun din naman sa mga panalangin natugon, Panginoon. And Lord, we still say thank you para sa mga panalangin naming binigyan mo ng katugunang hindi o paghihintay. Tulungan mo kami, O Diyos, na matutong maging matatag sa araw-araw sa paghihintay ng iyong mga kasagutan at ganun ding magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa anumang tugon na ibibigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa buhay ng bawat isang naririto, sa iba't ibang bahagi nila sa simbahan, iba't ibang mga katungkulan, iba't ibang mga ministeryo. Salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa kanila at sa patuloy na pagbibless ng kanilang buhay upang mas maraming mga anak mo ang maabot ng ministeryo sa pamamagitan ng Emmanuel UMC. Salamat, Lord, sa kasipagan ng bawat isa, ganun din sa kanilang dedikasyon. At nawa, O Diyos, patuloy mong panghawakan ang mga anak mong ito upang patuloy na makapagsilbi sa inyo sa loob at labas ng simbahan. Ganon din namin, Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraan ng karamdaman. Sila man ngayon ay nasa banig ng karamdaman o patuloy na nagpapagaling. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lakas ng pangangatawan at huwag silang pababayaan.
Dinideklara namin, O Diyos, ang kagalingan na dumapo sa kanilang pangangatawan nang maranasan nila ang pagmamahal mo sa kanila at ang iyong kaligtasan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa lahat ng mga nakaabang na mga ministries this month, Lord God. Salamat po sa buhay ng aming mga ama, sa buhay ng mga UMM, O Diyos, ng simbahang ito. At nawa, O Diyos, patuloy mo silang gamitin at patuloy kang mangusap sa kanila upang mangibabaw ang iyong kapurihan at serbisyo sa kanilang buhay. Ganon din, O Diyos, pagpalain mo ang aming simbahan, pagpalain mo ang iyong mga anak upang patuloy kaming makakilos para sa ikalalago ng iyong ministeryo at para sa ikakakilala at ikakapuri ng iyong pangalan sa iba. Nawa, O Diyos, pagpalain mo ang aming buhay hindi lamang sa loob ng simbahang ito, kung hindi pa naman sa aming araw-araw na gawain. Pagpalain mo kami ng kapayapaan, ng discernment, ng maayos na pagtanaw sa iyong mga nilikha at ganun din ng vision para sa aming hinaharap. Maraming salamat po, O Diyos, dahil alam naming hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan kailanman. In Jesus' name, Amen. Pakinggan, O Diyos, aming dalangin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Amen. Mula sa awit 66, verses 13 to 14. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa inyo, dadalhin. Gawin po natin ang paghahandog. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Maraming salamat, aming Diyos, sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isang anak mo. At ngayon bilang pasasalamat, tanggapin mo ang aming mga kaloob sa iyo at sa iyong ministeryo. At nawa pagpalain mo ang mga kaloob na ito upang magamit sa ikalalago ng iyong ministeryo at serbisyo para sa mga tao. In Jesus' name, Amen. Tinatawagan ko po ang EUMC Choir.
Umunang pamamasa po mayakit sa King. 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10 to 11 to 20. Ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Heli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na ring mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Heli, minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Bago madaling araw, may sindi pa ang ilaw at santuaryo. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo niyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang igaan. Subalit tinawag siya muli ni Yahweh, Samuel, bumangon. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag niyo po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka at hindi pa. Kilala noon si Samuel ni Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa kaikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Heli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pangatlong iyon, naunawa ni Heli si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, maiga ka muli at kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sasabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh. Narinig po ang inyong lingkod at muling ngang naiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, naririnig ko po ang inyong lingkod. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng balita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw ngayon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan, sabihin mo sa kanya habang panahon kung paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat inaayaan niyang lapastanganin ako sa kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinisumpa kong hindi mapapawi ang anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambayanan ni Heli. Natulog muli si Samuel at kinaumagahay, binuksan niyang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natakot siyang sabihin kay Heli ang tungkol sa pangitain. Subalit, tinawag ni Heli, Samuel anak, ano po iyon? Sagot ni Samuel, sinabi ni Heli ang sinabi sa inyo ni Yahweh. Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Kaya't pinagtapat ni Samuel ang lahat kay Heli. Wala siyang iniliim dito pagkatapos sinabi ni Heli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang yahon sa kanyang kalooban. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapanubayan ni Yahweh at nagkakataon ang lahat ng sinabi niya dahil dito
Kinilala ang buong Israel mula sa Dan hanggang sa Seba at si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel sa Shilo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Ang ikalawang pagbasa ay makikita sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 12. Sapagkat hindi ang mga sarili namin ang aming ipinangangaral, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At ang aming mga sarili ay mga alipin ninyong alang-alang kay Kristo. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, magliwanag ang ilaw sa kadiliman, ay siyang nagliwanag sa aming mga puso upang iasik ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang walang kapantay na kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito, ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Pinapabagsak, ngunit hindi nawawasak. Dala-dala namin sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang mahayag din sa aming katawan ang buhay ni Jesus. Sapagkat kaming nabubuhay ay laging nabibingit sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang kanyang buhay ay mahayag sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan. Kaya't ang kumikilos sa amin ay kamatayan, ngunit sa inyo naman ay buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Mula naman sa Mark chapter 2 verses 23 at lilipat sa Mark chapter 3 verse 6. Isang araw ang pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan habang sila'y naglalakad. Ang mga alagad ay pumipitas ng uhay. Sa Mark 3:6 naman, umalis ang mga Pariseo agad nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Mga salita ng Diyos para sa atin. Law sa aking landas at gabay sa aking daan. Salita mo ay tanglaw sa aking landas at gabay sa aking daan. Pakinggan naman po natin ang youth choir.
Muli po isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong mga binasa, doon, lalo na po sa gospel, makikita natin doon ang importansya ng Sabbath at kung paano dinebunk ni Jesus, yung mga akala ng mga Pharisees, ganon umaandar ang Sabbath. Makikita natin doon ang una, the Sabbath over hunger. Na naglalakad sa palayan si Jesus, ang kanyang mga disipulo, at kahit Sabbath ay hinahayaan ng Panginoon na pumitas ng mga grains ang kanyang mga alagad para kainin ito. Nagalit yung mga Pariseo kasi sabi nila, ang Sabbath ay banal na araw. We must make it holy. Para sa kanila kasi kapag Sabbath o holy day, ay walang pwedeng trabahong gagawin. Pero itong mga taong ito, itong mga disipulong ito ay nagugutom. Kaya naman, anong sinabi ng Jesus sa kanila? Kagaya ng ginawa ni Haring David, ang alay sa altar na tinapay na dapat ay para lamang sa pari, ay binigay o pinakain kay Haring David at sa kanyang mga alagad. Dahil ang Sabbath ay kinreate para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. So if you are to feed someone during the Sabbath, that is also considered holy. Ganon ginawa ng Panginoong Yesus. Talo ang mga Pariseo sa panahon na yon. Sinundan pa nila si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, if the Sabbath is made for man, then the Son of Man reigns over Sabbath. At sinasabi dito ng Panginoong Yesus na siya ang hari o Lord over Sabbath. Ngayon pupunta tayo sa sinagoga. Naglakad sila, nagpatuloy sa sinagoga. At ano ang ginawa o tinignan ng mga Pariseo? Merong isang pilay doon, yung kamay niya hindi niya magamit. Binigyan nila ito ng pagkakataon na itest muli si Jesus kung papagalingin niya yung taong may kapansanan sa araw ng Sabbath. At ang ginawa ng Panginoong Yesus, ang sabi niya sa kanila, ano ang mas banal sa araw ng Sabbath? Death or life? Hatred or love? At nangibabaw ang love at life sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman ang ginawa niya, tinawag niya ang taong ito. Actually, di naman niya pinanalangin Di naman niya nilay hands. So technically, wala siyang ginawa. Pero anong sabi niya? Itaas mo ang iyong mga kamay. At tinaas niya yung mga kamay, siya'y gumaling. Nang ibabaw ang pagiging Diyos ng Panginoong Yesus sa pinaniniwalaan ng mga Pariseo. May tatlong bagay tayong makikita sa mga kwentong ito. Number 1 is that Jesus is Lord. Yun na yun, mga kapatid. Ang Diyos ay ang Panginoon. Kung hindi pa rin tayo naniniwala na ang Panginoong Yesus ay ang Diyos, after every week of what we have been talking about, that the Lord Jesus is Lord of all, that the Lord Jesus is part of the Trinity, that the Lord Jesus has resurrected and gave life to us sinners. Mga kapatid, we must open our eyes and hearts. He is Lord of the Sabbath and He is Lord over all. There can be no appeal against Jesus to any law, even the law of Moses. No? Dahil si Jesus ay mas nakakaibabaw kay Moses. Walang hihigit pang tao o nilalang sa Panginoong Jesus. So we must remember this, okay? Napakahalaga nito na ang Diyos nangingibabaw sa ating buhay. Pangalawa, ang Diyos ay mabuti. He is good to those who are hurting. Hindi lamang siya ang nangingibabaw sa iyong buhay, may kontrol sa buhay mo at pinanghahawakan ng buhay mo, kung hindi siya rin naman ay mabuti. How drastic it is if someone who holds our life with so much control like Jesus ay masama. Kung masama
ang humahawak sa ating buhay. Hindi ba parang kawawa naman tayong lahat? Hindi ba parang sira na ang ating buhay? But that is not the reality. The real thing is, the Lord is good. And all He wants for you is for you to prosper and be good. Wala siyang ibang nais sa buhay mo kung hindi ang pagandahin ang iyong buhay. Throughout the Gospel of Mark, we can see Jesus' compassion in action. Healing, feeding, no? Marami pang mga bagay ang kanyang ginawa. So if the Lord Jesus can do that before, and He is the same God now, the same Lord over everything, hindi ba niya kayang i-heal ang anumang masakit sa iyo ngayong panahon na ito? Hindi ba niya kayang pagaanin ang buhay mo ngayong panahon na ito? Yes, life is hard and we are always hurting. But the thing is, there is the Lord ready to go and walk with it with you. Hindi naman sinasabing pagiging Kristiyano excuse, no, sa buhay of hurting. It happens to a lot of Christians. But the thing is, we have Christ. And that is the good thing about our reality. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Because Jesus is good. Daily, there is a promise of forgiveness, of life and salvation. Unlimited ang pagpapatawad. Pero wag naman tayo maging abusado. Unlimited ang buhay. Pero wag nating itong sisirain. Unlimited ang salvation. Pero let us not take it for granted. But there is an assurance that Jesus will be with you and give you all of this because He is good. And the third one, Jesus grieves. He grieves for those who reject Him. Ang sabi sa ating teksto, nung nakita ng Panginoong Yesus na ang titigas ng puso ng mga taong kausap niya at ang titigas ng mga ulo, nalungkot siya at siya'y nagluksa para sa kanila. Jesus felt anger at the response of the Pharisees, but He also grieved for the hardness of their hearts. Much like nung kanyang crucifixion. Diba? Ano yung unang salita? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May compassion, may forgiveness. At bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, if the Lord has been that good in your life and He is Lord over your life, we must also grieve doon sa kanyang mga pinagluluksa. We must also be sad doon sa mga ikinalulungkot niyang mga tao. What do we mean by this? If there are people in our life who still are not in control of Jesus, in control of Jesus in their life, hindi pa nila tinanggap ang Diyos sa kanilang buhay, hindi pa nila nararanasan ang salvation, hindi pa nila maintindihan o matanggap ang mga salita ng Diyos sa kanilang buhay, you must also be grieving for them. And when you are grieving for them, you must also bring the love of Jesus to them. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, na meron siyang compassion sa kanila, gayon din ang compassion natin sa iba. Kung paano dinala ng Panginoon ulit-ulit ang kanyang mga salita sa mga taong ito, kahit ang titigas ang kanilang ulo, hindi siya sumuko. Gayon din naman tayo. Huwag nating susukuan. Lalo na ang mga mahal natin sa buhay na alam natin ay nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. Because He is good in our life, because He is Lord of our lives, that is enough reason for us not to give up on all of these people. Para sa ganon, sila din, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Isa pa sa ating nabasa doon sa kwento ni Samuel, ito ay isang response bilang isang Kristiyano dito sa pinag-usapan nating pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. When we let the Lord over us, no, maging Diyos sa ating buhay, we can clearly discern the voice of God.
Kagaya nga ng pinag-usapan or sharing kanina no, sa Sunday School, kapag genuine ang iyong puso sa Diyos, you can clearly hear the voice of the Lord speaking to you. Yung instructions niya sa'yo, yung gusto niyang ipagawa sa buhay mo, malinaw yan. At kapag narinig natin ito, we must respond. Asap, kagaya ng pag-respond ni Samuel. Napansin ninyo sa binasa natin, nung tinatawag si Samuel, 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 anong narinig response niya? Here I am. Samuel, Samuel, here I am. 3 beses, mga kapatid, tinawag siya kahit hindi malinaw sa kanya kung bakit siya tinatawag, sumasagot siya, here I am. Ang mahirap nga sa atin ngayon, mga kapatid, o sa mga kabataan, pag tinawag tayo, wait lang! Sandali! Wait lang kasi! Ang hilig nating mag-wait. O hindi excuse ang mga matatanda dyan. O paano ko sinabi ng Diyos sa inyo, gawin mo ito. Lord, sandali lang. Busy pa ako. Ito muna. Lord, sandali lang. Ito muna yung priority ko. Hindi kasi yan tugma eh. Dapat ito muna. Bago yan. We tend to respond according to our plans. We tend to respond according to our timeline. But like Samuel, who responds to the Lord ASAP, we must do the same. Kapag sinabi ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, anak, anong dapat nating sagot? Panginoon, naririto ako. That is how we respond with the Lordness and goodness of God, of Jesus in our life. Dahil siyang nagahari sa atin, wala tayong karapatang paghintayin ang Diyos. Wala tayong right tumalikod sa Diyos. Sino ang isipin mo ngayon ang pinaka-nirerespeto mong tao sa buhay mo? Maaring ang iyong magulang, ang iyong grandparents, ang iyong mga mentor, nirerespeto mong tao. Pag tinawag ka niya, may pinagawa sa'yo, humingi sa'yo ng pabor, tatalikuran mo ba siya? Of course not. Nirerespeto mo siya eh. Tinitingala mo siya. What more kung ang Diyos ang tatawag sa'yo? What more kung ang Diyos ang mag-uutos sa'yo? Napakahirap tanggihan ng Diyos. Dahil kapag tinanggihan natin ang Panginoon, hindi lamang tayo mahihirapan sa mga consequences ng pagtalikod natin, kung hindi pa naman, madedelay ang nakapangako niyang panahon sa atin. Kung sinabi niya, gawin mo ito anak, ngayon din, umawit ka sa choir. Ngayon din, umawit ka sa praise and worship. Habang fresh, no? Yung kaalaman mo sa musika o sa mga lyrics ng kanta, tinanggihan mo. Tapos sabi mo, Lord, wala akong time mag-practice. Lord, busy ako, ganyan. Saka na lang pag-graduate na ako, o kaya pag ganito na, ganyan na. Dami nating kondisyon. Tapos pag dumating yung panahon na gusto mo nang sumunod, wala ka ng boses na maiambag. Minsan nga, pati yung pananalita natin, nahihirapan pa tayo. May mga ganun po. Pinanganak silang ang kaganda ng mga boses, hindi ginamit, nawala. At iba't iba pang mga talento. Iba't ibang mga regalo. Ibinibigay yan ng Diyos sa atin. You must learn what your gift is and discern what the Lord wants you to do with it and then use it. Dahil mawawala ang regalo ng Diyos sa atin kapag hindi natin siya sinunod doon sa kanyang disenyo at oras. So we must respond ASAP and we must obey His calling. Sinabi doon sa ating binasa na si Samuel ay dahil sa experience niyang yon nung gabing iyon at pagsunod niya sa Panginoong Diyos, siya ay nakilala isa sa mga pinakatanyag na propeta nung panahon niya. And so, that is because of his calling. Yun ang calling sa kanya at sinundan niya. Merong mga magandang nakadesenyo sa ating buhay.
May malawak na ibibigay sa atin ng Diyos na ministeryo. May napakalaking nakahanda ang Diyos sa atin. Pero hindi natin ito makiklaim o mararanasan kapag hindi tayo sumunod sa kanyang mga kautusan. Mahirap yung may miss call. Mahirap yung ang dami-dami ng tawag ng Panginoon, naka-silent yung phone natin. Alam niyo po nung college, ay nung high school ako, ayaw na ayaw ko may miss call ako sa phone. Kasi alam ko pag may miss call ako, mapapagalitan ako. Ba't di ka sumasagot? Ganon, no? Ayaw ko yung may miss call. Kaya nung college, pag nag-ring na yung phone ko, kailangan sasagutin ko agad. Kasi ang hirap, kapag may miss call ka, napaka-importante pala nung tawag na iyon, na-miss out mo na. Mas higit pa kung ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Ang hirap, mga kapatid, nang balikdan mo ang iyong buhay at makita mo, ang dami palang miss call ni Lord sa akin. Ang dami palang missed opportunities na hindi ko man lang nakita dahil hindi ko pinakinggan ng Diyos. Ang dami palang mga pinto ang nagsara dahil hindi ko nakita o nalampasan ko. Huwag tayong magkaroon ng ganong pagsisisi sa ating buhay, mga kapatid. Tumatawag ang Diyos, sagutin natin siya. It is important for us to obey His calling and to make Him Lord of our life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo din. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan at papurihan. Marapat at mabuti at isang kagalakan ang lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, makapangyarihang Diyos, manlilikha ng langit at lupa. Nilikha mo kami sa iyong wangis at hinangahan ng buhay. Kaya kasama ng mga tao dito sa daigdig at sa lahat ng kasamahan sa kalangitan, ay nagpupuri kami sa inyong pangalan at samahan sila sa kanilang walang katapusang imno. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, ang langit at lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang narito Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Sa gabi na inalay niya ang kanyang sarili para sa amin, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at ang sabi, kumuha kayo at kumain. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro, nagpasalamat sa iyo, at ibinigay niya sa mga alagad at sabi, uminom kayo rito lahat kayo. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na buhos para sa iyo at sa marami sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito habang iniinom ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At kaya sa pag-alaala sa inyong makapangyarihang gawa kay Jesucristo, inaalay namin ang aming sarili sa papuri at pasasalamat bilang banal at buhay na hain sa pakikipag-isa sa pag-aalay ni Kristo para sa atin, habang ipinapahayag natin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling babalik. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kaming kaisa kay Kristo, kaisa sa bawat isa, at kaisa sa paglilingkod sa lahat ng sanglibutan.
hanggang sa huling tagumpay ni Kristo at makabahagi kami sa makalangit na piging sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng iyong banal na Espiritu, sa iyong banal na iglesia, lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, makapangyarihang Ama, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ang dugong itinagak ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Diyos maging tanging pananaw, magigong tampulan ng isipan, aking pagnilay gabi at araw, matulog bumangon aking tanglaw, maging dunong ko't wikang totoo, sa paglakad laging akay mo ko, amang dakilat supling mo ako, panahanan mo't ako'y sasayo, maging kampilan ka't pananggalang, akin kang sanghaya't kagalakan, handungan aking toreng matibay, dalhin palangit o kalakasan. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, tunay nga Ikaw ang nangingibabaw, Ikaw ang naghahari sa aming buhay. Ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang Diyos ng aming buhay, ng aming mundo, na may kontrol sa aming lahat. Pero all of this, Lord God, Ikaw pa rin ay napakabuti. Ikaw pa rin ay nagbibigay sa amin ng endless promises, ng endless grace, endless blessings. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi ka nag-give up sa amin. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng buhay, ng pagpapatawad at ng kaligtasan. Ikaw lagi, O Diyos, ang nakahandang sumapo sa amin. Ikaw lagi ang nariyan sa aming tabi. Ikaw lagi ang nagtuturo sa amin. Ikaw lagi, O Diyos, ang nakaabang upang handang magbigay ng wagas na pagmamahal sa amin, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, turuan mo ang bawat isa sa amin na buksan ang aming mga puso't isipan, maging tapat sa iyo at sa iyong mga salita. Upang sa gayon, O Diyos, ma-discern namin, Lord God, ang mga instructions mo sa amin, ang mga salita mo, ang iyong boses, ang iyong mga salita na sinasabi sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maintindihan namin. Buksan mo ang aming spiritual eyes, spiritual ears, upang ang bawat audible voice, ang bawat vision na nanggagaling sa inyo, maging sensitive kami sa mga ito, O Diyos. At bigyan mo kami ng pusong handang maging obedient sa lahat ng sasabihin mo sa amin. Turuan mo kami, O Diyos, na isaalang-alang namin ang mga nais mo sa aming buhay. Turuan mo kami na maging mabuting tagasunod. Let us not waste our time, Lord God, chasing out those dreams that are not planned for us. Let us not waste our time doing and planning for the things that you don't design for us. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat gagawin namin sa aming buhay, ang bawat bibigyan namin ng oras, ng panahon, ng energy, ng effort, lahat na ayon sa iyong kagustuhan. So that, Lord, we can act and move in your way, in your road, and in your journey. Let us, Lord, see those plans that you have for us. Yung mga pinangako mo sa amin, Panginoon, na mga planong handa kaming bigyan ng magandang buhay, ng magandang hinaharap, a future with hope. Lord, we declare all of this. And in order for us to see this, Lord God, give us a pure heart with pure intentions to serve and praise your name. Maraming salamat aming Diyos sa aming pananambahan ngayong umagang ito.
At nawa sa aming paghiwa-hiwalay sa aming paglabas sa simbahang ito, O Diyos, ay maranasan namin ang kabutihan mo sa amin at maihatid namin ito sa ibang taong aming makakasalamuha. Manguna ka sa amin sa linggong ito at huwag mo kaming pababayaan. In Jesus' name, Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance to you and give you peace, now and forever. Amen.